Malakas ang hampas ng hangin, kasabay ng malamig na buhos ng ulan na tumatama sa aking mukha. Mahigpit ang kapit ko sa rehas ng yate. Ang bawat ugoy ng alon ay tila isang banta. Nahilahin ako patungo sa nagngangalit na kadiliman ng dagat. Sa harap ko, nakatayo si Marco, ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay, ang ama ng dinadala ko sa aking sinapupunan. Pero ang Marco na nasa harap ko ngayon ay hindi ang asawa ko. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagmamahal tuwing tinititigan ako, ay blanko, malamig. Parang hindi niya ako kilala. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Magkahawak ang aming mga kamay habang pinapanood namin ang paglubog ng araw sa Palawan. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat, habang ang isa niyang kamay ay marahang humahaplos sa aking tiyan. Nararamdaman mo ba yon, mahal? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Balang araw, dito rin natin siya dadalhin. Ipapakita natin sa kanya kung gaano kaganda ang mundo. Napangiti ako. Ito ang buhay na pinangarap ko. Isang pamilya, isang pag-ibig na buo at totoo. Mahal na mahal ko si Marco. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang tiwala ko, ang puso ko, ang kinabukasan ko. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na biglang naging bangungot. Bakit, Marco? Nanginginig ang boses ko, naghahalo sa tunog ng unos. Bakit? Hindi siya sumagot. Ang tanging ingay lang ay ang kulog na dumadagundong sa malayo. Narinig ko kayo, sabi ko. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan. Narinig ko ang lahat. Ang alaala ay sariwa pa. Hinanap ko siya kanina para ibigay ang kanyang cellphone na naiwan. Narinig ko ang boses niya mula sa loob ng isang cabin at boses ng isang babae. Si Isabela, ang personal assistant ko. Konti na lang, Marco, sabi ni Bella. Ang boses ay parang lason. Kapag nawala na si Ara, sa atin na ang lahat. Ang pera, ang kumpanya, ang buhay na dapat ay sa akin. Napatakip ako sa aking bibig para pigilan ang isang hikbi. Hindi, hindi maaari. At pagkatapos, narinig ko ang sagot ni Marco. Ang sagot na bumasag sa aking mundo. Magtiis ka lang, sabi niya. Isang aksidente lang ang kailangan. Walang makakaalam, walang maghihinala. Tumulo ang luha sa aking mga mata, kasabay ng pagbuhos ng ulan. Ang anak natin, Marco. Paano mo nagawa to sa sarili mong anak? Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mukha. Hindi pagsisisi, kundi inis. Hindi ko siya anak, malamig niyang sabi. Isa lang siyang hadlang. Ang bawat salita ay parang isang punyal na itinarak sa aking puso. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, ay isang halimaw. Napaatras ako, palayo sa kanya. Pero sa bawat hakbang ko paatras, isang hakbang din ang ginagawa niya palapit. Humampas ang likod ko sa malamig na bakal ng rehas. Wala na akong mapupuntahan. Marco, maawa ka. Pagmamakaawa ko. Ang mga kamay ko ay automatikong pumrotekta sa aking sinapupunan. Lumapit siya. Hinawakan niya ang aking pisngi, ang parehong kamay na humaplos sa aking tiyan kanina. Ngunit ngayon, ang haplos niya ay wala ng init. Patawad, mahal ko, bulong niya. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kasinungalingan. At pagkatapos, itinulak niya ako, isang malakas na tulak. Nawalan ako ng balanse. Ang huling narinig ko ay ang malademonyong halakhak ni Isabela mula sa kung saan. Ang huling nakita ko ay ang walang emosyong mukha ni Marco habang ako ay nahuhulog. Pagkatapos ay ang nakakabinging lamig ng tubig dagat na yumakap sa aking buong katawan. Hinihila ako pababa, palayo sa hangin, palayo sa buhay. Habang unti-unti akong nilalamon ng dilim,
Isang tanong ang paulit-ulit sa aking isipan. Bakit? Isang matinding kirot ang gumising sa aking diwa. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Ang una kong nakita ay isang kisameng gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at nipa. Ang hangin ay amoy alat at tuyong kahoy. Narinig ko ang mahinang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Nasaan ako? Sinubukan kong bumangon, ngunit isang tila libo-libong karayom ang sabay-sabay na tumusok sa aking buong katawan, lalo na sa aking sinapupunan. Napadaing ako sa sakit. Hidya, dahan-dahan lang. Isang boses ng matandang lalaki ang narinig ko. Mula sa isang sulok, lumapit ang isang lalaking may kulubot ng mukha at mapuputi ng buhok. May dala siyang isang mangkok na umuusok. "Sino po kayo?" Tanong ko. Ang boses ko'y paos at mahina. "Ako si Mang Lando. Natagpuan kita sa dalampasigan. Walang malay." Inilapag niya ang mangkok sa isang maliit na mesa sa tabi ng aking higaan na gawa sa kawayan. "Ilang araw ka na ring tulog." Mga imahe ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang yate, ang ulan, ang malamig na mga mata ni Marco, ang kanyang pagtulak, ang dagat. Napahawak ako bigla sa aking tiyan. Dati may umbok, dati may buhay. Ngayon, wala. Isang malawak na kawalan. Tumingin ako kay Mang Lando. Ang aking mga mata ay nagsimula ng mag-init at manlabo. Ang baby ko, hirap kong sabi. "Nasaan ang baby ko?" Yumuko ang matanda. Ang kanyang katahimikan ay isang sagot na mas masakit pa sa kahit anong salita. "Patawad, Ija," mahina niyang sabi. "Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Pero masyadong malakas ang iyong pagkakabagok at ang pagkababad mo sa tubig. Iniligtas ka ng Panginoon, pero ang anghel mo, tinawag na niya pabalik sa kanya." "Hindi, hindi, hindi, hindi." Napailing ako. "Hindi totoo yan. Hindi." Napahawak ako sa aking tiyan. Pilit kong kinakapa ang buhay na dati naroon. Ngunit ang nararamdaman ko lang ay sakit at isang nakapanlulumong kahungkagan. Ang init ng dugo na dumaloy sa aking mga binti noong mga naunang araw na wala akong malay ay muling bumalik sa aking alaala. Wala na siya. Kinuha nila siya sa akin. Isang sigaw ang kumawala sa aking lalamunan. Hindi iyak, hindi hikbi. Isang sigaw ng purong pagkawala. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa para sa buhay na hindi man lang nasilayan ang mundo. Niyakap ko ang aking sarili at umiyak ako ng umiyak. Bawat patak ng luha ay isang alaala ng mga pangarap na winasak, ang unang ngiti, ang unang hakbang, ang unang salita. Ang lahat ng iyon ay ninakaw. Sa gitna ng aking paghihinagpis, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa aking bibig. Mako. Ngunit hindi ito isang tawag ng pagmamahal o pananabik. Ito ay isang sumpa. Mako. Sa mga sumunod na araw, para akong isang buhay na patay. Kakain ako kapag pinilit, iinom ako kapag inabutan, ngunit ang aking isip ay lumilipad sa ibang lugar. Sa dilim, isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Lando, pinilit kong tumayo. Gamit ang dingding bilang suporta, dahan-dahan akong naglakad patungo sa isang sulok kung saan may isang basag na salamin na nakasandal. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi si Ara Reyes. Ang buhok niya ay magulo at puno ng buhangin. Ang kanyang mukha ay payat at maputla. May mga gasgas at pasa. Ang kanyang mga labi ay tuyo at walang kulay. Sino ang babaeng ito? Ang babaeng ito ay talunan, wasak, kawawa, ngunit ang mga mata, may apoy sa mga matang iyon. Isang apoy na hindi pa naroon dati. Apoy ng galit, apoy ng paghihiganti. Ang Ara Reyes na minahal si Marco ng buong buo ay nalunod sa dagat.
Ang babaeng nagtiwala at nagpatawad ay namatay kasama ng kanyang anak. Ang natitira na lang ay ang puot. Idinikit ko ang aking kamay sa malamig na salamin. Pinatay nila ang anak ko! Bulong ko sa aking sarili. Ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Papatayin ko ang kinabukasan nila. Sa sandaling iyon, isang boses mula sa labas ang pumutol sa aking pag-iisip. Mang Lando? Tao po. Isang boses na pamilyar. Isang boses na konektado sa dati kong buhay. Nagmadali akong bumalik sa higaan at nagtalokbong ng kumot. Tanging mga mata ko lang ang nakalabas. Bumukas ang pinto at pumasok si Mang Lando. Kasunod ang isang lalaking nakauniporme. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Si Rafael de Leon, ang abogado, NG aming pamilya, ang kanang kamay ni Papa. Ma'am Ara? Hindi makapaniwalang sabi niya. Ang kanyang formal na tono ay nabasag ng pagkabigla. Dahan-dahan siyang lumapit. Tila hindi sigurado kung totoo ang kanyang nakikita. Tatanggalin ko sana ang kumot para magsalita. Ngunit naunahan niya ako ng isang balitang muling yumanig sa aking mundo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at pag-aalala. Ma'am Ara, sa balita, idineklara ka ng patay. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking pagkatao. Hindi tulad ng isang bala, kundi tulad ng isang malamig at matalim na yelo. Patay na ako. Sa mata ng mundo, sa mata ng batas. Isa na lang akong alaala. Isa ng trahedya. Pinanood ko si Rafael habang kinakausap niya si Mang Lando sa labas. Binibigyan kami ng kaunting privacy. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ang pagkalito. Ilang linggo na pala niya akong hinahanap. Gamit ang sarili niyang pera at mga koneksyon dahil hindi siya naniniwala sa opisyal na ulat. Nang bumalik siya sa loob ng kubo, may dala na siyang cellphone. Ma'am, kailangan niyo itong makita. Sabi niya sa mahinang boses. Puno ng pag-iingat. Inabot niya sa akin ang telepono. Isang news clip ang nakabukas. Pinindot ko ang play. Ang mukha ni Marco ang bumungad sa akin. Magulo ang kanyang buhok. Namumugto ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng itim. Nasa harap siya ng napakaraming kamera at mikropono. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay nang wala siya. Sabi ni Marco, ang boses niya ay basag at nanginginig. Humikbi siya, isang perpektong pagganap ng isang naglulukhang asawa. Si Ara. Siya ang buhay ko. At ngayon wala na siya. Wala na sila. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Na tila dinadama ang isang sakit na hindi kayang ipaliwanag. Naramdaman ko ang pag-akyat ng apdo sa aking lalamunan. Ang galing niyang umarte. Isang napakagaling na sinungaling. Ang buong bansa ay nalulungkot para sa kanya habang ang tunay na biktima ay itinuturing ng bangkay sa ilalim ng dagat. Natapos na ang investigasyon. Pagpapatuloy ni Rafael, na tila nababasa ang mga tanong sa aking isipan. Isang freak accident daw. Ang masamang panahon, ang malalaking alon. Walang nakitang foul play. Si Isabela ang pangunahing testigo. Sinabi niyang sinubukan ka pa raw sa gipin ni Sir Marco. Isang tawa ang kumawala sa aking bibig. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait at galit. Siyempre, sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng dagat na muntik nang pumatay sa akin. Si Isabela. Ibinigay ko pabalik kay Rafael ang cellphone. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko roon ang katapatan. Si Rafael ay matagal nang naninilbihan sa pamilya namin. Mas matapat pa siya kay Papa kaysa sa sarili kong asawa. Rafa, tawag ko sa kanya, gamit ang pangalan na siya lang ang pinapayagan kong itawag sa kanya. Naniniwala ka ba sa kanila? Umiling siya. Walang pag-aalinlangan. Hindi, ma'am. Kilala ko kayo. Kilala ko ang pagmamahal niyo sa buhay. At kilala ko rin si Sir Marco. Palagi akong may masamang kutob sa kanya. Sa wakas,
Isang tao ang nakakakita sa totoong kulay ng halimaw na iyon. Mapanganib ang sitwasyon, ma'am, sabi ni Rafael. Kung malaman nilang buhay ka, tatapusin nila ang dapat nilang tapusin. Hindi sila pwedeng magkamali sa pangalawang pagkakataon. Tama siya. Kung lalabas ako ngayon, sa itsura kong ito, walang maniniwala sa akin. Sasabihin nilang nabaliw ako sa trahedya. Gagamitin ni Marco ang lahat ng pera at impluwensya niya para patahimikin ako. Habang buhay, isang ideya ang biglang nabuo sa aking isipan. Isang ideyang madilim at mapanganib. Kung patay na ako sa mata ng lahat, bakit hindi ko gamitin iyon? Ang isang multo ay hindi nila makikita. Ang isang multo ay malayang makakagalaw sa dilim. Ang isang multo ay maaaring manakot, magmatsyag, at maghintay ng tamang oras para maningil. Hindi ako lalabas, Rafa. Sabi ko, ang aking boses ay matatag na ngayon. Hindi pa sa ngayon. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Pero, Ma'am Ara, patay na si Ara Reyes. Putol ko sa kanya. Nalunod siya kasama ng kanyang mga pangarap. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay iba na. Tumayo ako. Tinitiis ang sakit. Humarap ako sa kanya ng buong tapang. Kailangan kita, Rafa. Kailangan ko ng aking mga mata, ng aking mga tenga, at ng aking mga kamay sa labas. Kailangan ko ng isang taong tapat na gagawa ng lahat ng sasabihin ko. Naintindihan ni Rafael ang ibig kong sabihin. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Gagawin ko ang lahat, ma'am, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Ano po ang unang hakbang? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang unang ngiti mula noong gabing iyon, simple lang, sabi ko. Gusto kong maranasan nila ang unti-unting pagkawala ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanila. Umpisahan mo sa kanilang mga bank account, Rafa. Alamin mo ang bawat sentimong ninakaw nila sa akin. Delaya malanga. Tumango si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng respeto. Hindi na awa. Masusunod, ma'am. Humakbang siya palapit at bahagyang yumuko. Mula ngayon ako ang iyong anino. Isang buwan. Isang buwan na ang nakalipas mula nang lamunin ng dagat si Ara. Isang buwan na rin akong gumanap bilang ang nagluluksang biyudo. At ngayong gabi, sa wakas, tapos na ang pagpapanggap. Tinaas ko ang aking kopita. Ang mamahaling champagne ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Sa tabi ko, si Bella ay nakangiti. Ang kanyang mga labi ay kasing pula ng dugo, tugma sa suot niyang sutlang bestida. Nasa master's bedroom kami. Ang kwarto namin ni Ara dati. Para sa atin? Sabi ko. Ang aking boses ay malalim at puno ng tagumpay. Para sa bagong simula. Para sa atin. Sagot ni Bella. At marahan niyang itinuktok ang kanyang kopita sa akin. Ang tunog niyon ay musika sa aking pandinig. Ininom namin ang champagne. Tagumpay. Ang lasa nito ay mas matamis pa kaysa sa inaasahan ko. Pinagmasdan ko ang paligid. Ang malawak na kama, kung saan kami natutulog ni Ara. Ang mga mamahaling painting sa dingding. Ang walk-in closet na puno ng mga damit at alahas na hindi na muling masusuot ng may-ari. Lahat ng ito, akin na. Sa amin na. Perfect ang lahat, Marco. Sabi ni Bella, habang niyayakap ako mula sa likod. Lahat ng pinaghirapan natin heto na. Tama siya. Ang RGC, ang Reyes Group of Companies, ay unti-unti nang napapasa kamay ko. Bilang nag-iisang tagapagmana sa papeles, ako ang umupo bilang interim CEO. Ang board of directors, mga matatandang walang alam kundi magtiwala sa imaheng binuo ko, ay walang palag sa akin. Naaawa sila sa kawawang biyudo na biglang pinasan ang responsibilidad ng isang malaking kumpanya. Mga hangal. Sa umaga ako ang respetadong pinuno na nangangako ng bagong kabanata para sa RGC.
Sa gabi, kami ni Bella ang nagpapakasasa sa yaman na ipinagkait sa akin noon. Ibinili ko siya ng mga alahas, mga bag, lahat ng bagay na tinititigan lang niya sa mga magazine dati. Sinusunog namin ang perang iniwan ni Ara at sa bawat sentimong ginagastos namin, nararamdaman ko ang isang masarap na paghihiganti. Pero sa kabila ng lahat, may isang maliit na tinik na nakabaon sa aking isipan. Isang gabi, nagising ako sa kalagitnaan ng aking pagtulog. Pawis na pawis, tumingin ako sa paligid ng madilim na kwarto. Parang, parang may narinig ako. Isang hikbi, ang hikbi ni Ara. Napatayo ako at binuksan ang ilaw. Wala. Si Bella lang ang mahimbing na natutulog sa tabi ko. Guni-guni ko lang siguro. Stress, pagod, ngunit naulit iyon. Minsan, habang naliligo ako, parang may anino na dumaan sa salamin. Minsan, habang nag-iisa ako sa opisina niya, parang may amoy ng pabango niya sa hangin. Pinipilit kong isantabi ang mga ito. Hindi ako pwedeng maging paranoid. Patay na siya. Ako mismo ang tumulak sa kanya. Ako ang nakasaksi sa kanyang paglubog. Inisip mo na naman siya, no? Naputol ang aking pag-iisip sa mataray na boses ni Bella. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nagsusuklay. Anong sinasabi mo? Tanong ko. Huwag ka nang magkaila, Marco. Minsan, naririnig kitang binabanggit ang pangalan niya habang natutulog ka. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos. Bakit hindi mo pa itinatapon ang mga gamit niya? Bakit nandyan pa rin ang mga litrato niya? Hinawakan ko siya sa braso, medyo mahigpit. Tumigil ka, Bella. Bahagi ito ng plano. Kailangan kong magmukhang nagluluksa pa rin. Kailangan nilang maniwala na mahal ko siya. Ngunit habang sinasabi ko iyon, may bahagi sa akin ang hindi sigurado. Isang araw, habang inaayos ko ang aking wallet, nakita ko ang isang lumang litrato, kaming dalawa ni Ara. Kuha noong aming honeymoon. Nakangiti siya. Ang mga mata niya ay kumikinang sa purong kaligayahan. Isang kaligayahan na ako mismo ang sumira. Itatapon ko na sana, pero hindi ko magawa. Itinago ko ulit sa isang lihim na bulsa. Kinagabihan, habang nagtatrabaho ako sa library, isang email notification ang lumabas sa aking laptop. Walang subject. Ang sender ay isang random na kombinasyon ng mga letra at numero. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito. Mayroon itong isang attachment, isang audio file. Kinakabahan, isinaksak ko ang aking earphones at pinindot ang play. Isang nakakabinging static ang una kong narinig. Pagkatapos, sa gitna ng ingay, isang boses, pamilyar. Ngunit parang nanggagaling sa ilalim ng tubig, distorted at nakapaninindig balahibo. Isang salita lang ang paulit-ulit na sinasabi. Marco. Pagkatapos ay isang mahinang tanong. Bakit? Agad kong tinanggal ang earphones at ibinato sa mesa. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang puso ko ay kumakabog na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Imposible. Hindi maaari. Guni-guni ko lang ito. Isang masamang biro. Ngunit habang nakatitig ako sa screen ng laptop, sa katahimikan ng malawak na library, parang nararamdaman ko ang isang malamig na presensya sa aking likuran. Parang may isang taong nakatayo roon, nagbabantay. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang pinapanood ko ang reaksyon ni Marco sa screen. Nakaupo ako sa dilim ng isang maliit at ligtas na apartment na napapalibutan ng maraming monitor. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo mula sa mga hidden camera na ikinalat ni Rafael sa mansyon at sa opisina. Nakikita ko ang takot sa kanyang mukha, ang pamumutla, ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Magaling. Mukhang epektibo ang unang atake, ma'am, sabi ni Rafael na nakatayo sa aking likuran. Kakarating lang niya,
May dalang mga dokumento. Simula pa lang iyan, Rafa. Sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa monitor. Gusto kong maramdaman niya na kahit sa sarili niyang pamamahay, hindi siya ligtas. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na palaging may nakamasid. Ang babaeng nasa salamin ngayon ay malayo na sa dating Ara Reyes. Ang mahaba kong buhok ay hanggang balikat na lang at kulay itim na itim. Nagsusuot ako ng salamin at mga simpleng damit. Kung makakasalubong mo ako sa daan, isa lang akong ordinaryong babae. Isang anino, perpekto para sa aking mga plano. Ang mga nakalipas na linggo ay ginugol namin sa maingat na paghahanda. Si Rafael, sa kanyang husay, ay nagawang makapasok sa mansyon bilang bahagi ng isang technical support team na nag-a-upgrade daw ng security system. Ang totoo, nagkakabit siya ng mga kamera at listening devices sa bawat sulok ng teritoryo ng kaaway. Ang apartment na ito ang aming war room. Dito ko pinapanood ang bawat galaw nila. Dito ko pinapakinggan ang bawat kasinungalingan na lumalabas sa kanilang mga bibig. Nakita ko ang pagpapakasasa nila, ang paglustay nila sa perang pinaghirapan ng aking ama. Narinig ko ang mga plano nila para unti-unting baguhin ang pangalan ng RGC, para burahin ang alaala ng mga Reyes, at narinig ko rin ang kanilang mga pag-aaway. Ano ba tong email na to, Marco? Sigaw ni Bella sa isa sa mga monitor, hawak ang cellphone niya. Ipinakita niya siguro ang email na ipinadala ko rin sa kanya. Pinaglalaruan ba tayo? Isang masamang biro lang yan, Bella. Baka galing sa isang empleyadong galit sa akin. Pasigaw na sagot ni Marco, pero kitang-kita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Napangiti ako. Ang binhi ng pagdududa at takot ay nagsisimula ng tumubo, ngunit hindi lang psychological warfare ang aming ginagawa. Ang tunay na laban ay nasa mga numero, sa mga bank records, sa mga kontrata. Ito na, ma'am. Sabi ni Rafael, inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Gaya ng hinala nyo, unti-unti nang inililipat ni Marco ang pondo ng kumpanya sa isang offshore account sa Cayman Islands. Milyon-milyon. Itinatago niya ito sa ilalim ng isang pekeng pangalan ng korporasyon. Pinag-aralan ko ang mga papeles, ang bawat numero, ang bawat transaksyon ay isang patunay ng kanyang kasakiman. Isang ebidensya na gagamitin ko para sirain siya. Magaling, Rafa. Patuloy mo lang itong i-monitor. Kailangan natin ng lahat ng ebidensya. Habang abala kami sa pag-aaral ng mga dokumento, isang bagay sa isa sa mga monitor ang nakakuha ng aking atensyon. Pumasok si Marco sa dati naming kwarto. Binuksan niya ang isang drawer at may kinuha. Isang maliit, kulay asul na photo album. Umupo siya sa kama at dahan-dahang binuklat iyon. Ito ang album kung saan ko inilalagay ang mga larawan mula sa aming mga ultrasound session. Ang unang larawan ng aming baby, ang maliit na tuldok na iyon, na nagbigay sa akin ng napakalaking pag-asa. Pinanood ko si Marco habang hinahaplos niya ang larawan. Ang kanyang mukha, iba ang ekspresyon niya. Hindi ito ang malamig na mukha ng isang mamamatay tao. May nakita akong kislap ng pagsisisi, panghihinayang, hindi. Bigla, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel na hawak ko. Agad ko itong pinunasan. Bawal. Bawal akong maging mahina. Isinara ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at malalim. Pero hindi ko ito hahayaang maging kahinaan. Gagawin ko itong gasolina. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang apoy ng galit ay muling nag-aalab. Rafa, malamig kong sabi. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa lalaking nasa screen. Kailangan nating mag-iwan ng isang mensahe na hindi niya malilimutan. Isang bagay na direktang tatama sa kanyang kasakiman. Ano po ang plano niyo, ma'am?
Mag-set up ka ng isang automated transaction. Isang maliit na halaga lang, 1 peso. Ilipat mo mula sa kanyang personal na Swiss account papunta sa isang charity. Ang pangalan ng charity? The Reyes Memorial Fund for Missing Children. Diakata. Nakita ko ang pagkamangha sa mukha ni Rafael na agad napalitan ng isang paghanga at gusto ko, dagdag ko, na ang notification ng transaction na iyon ay dumating sa cellphone niya. 3:00 ng madaling araw. Sa monitor, nakita kong isinara ni Marco ang album. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Nakatingin sa kadiliman sa labas. Tila may malalim na iniisip. Hindi mo alam, Marco, na sa parehong kadiliman na iyon, may isang pares ng mga matang nakamasid sa iyo. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang gumuho ang mundo mo. Biglang tumunog ang telepono ni Rafael. Isang secured line. Kinausap niya ito sandali. At pagkatapos ay humarap sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ma'am, may nahanap akong isang lumang file sa digital archives ng RGC. Mula pa noong panahon ng papa niyo, tungkol sa tatay ni Marco. Ang mga salita ni Rafael ay nanatiling nakalutang sa hangin. Tungkol sa tatay ni Marco. Napakunot ang noo ko. Ang alam ko lang sa tatay ni Marco ay ang mga kwento niya. Isang simpleng manggagawa na namatay daw dahil sa sobrang pagtatrabaho na pangarap ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang nag-iisang anak. Isang kwentong kinaawaan ko at naging dahilan pa para mas lalo ko siyang mahalin. Anong meron sa kanya? Tanong ko. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, inilapag niya sa harap ko ang isang manipis, kulay kapeng folder. Luma na ito. Ang mga gilid ay medyo naninilaw na. Sa ibabaw, nakasulat sa kupas ng tinta. Sandoval, Antonio, Termination Case File. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ito. Ang mga dokumento sa loob ay may amoy ng kalumaan. Ang una kong nakita ay isang formal na sulat na may letterhead ng RGC na may petsang mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang pirma sa ibaba ay pamilyar. Ang aking ama, si Don Ricardo Reyes, si Antonio Sandoval, nagsimulang magpaliwanag si Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat, ay isang manager sa accounting department noon, natuklasan ng isang internal audit na may malaking halaga ng pera ang nawawala, na naililipat sa isang personal na account. Ang account na iyon nakapangalan sa kanya. Binasa ko ang mga sumunod na pahina, ang mga report, ang mga testimonya, ang desisyon, embezzlement, pagnanakaw sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. At ang huling papel, ang termination letter. Tinanggal siya sa trabaho dahil sa gross misconduct and dishonesty. Si Antonio Sandoval, ang ama ni Marco, ay isang magnanakaw. Nabitawan ko ang hawak kong ballpen. Gumulong ito sa sahig, ngunit hindi ko man lang inalis ang aking paningin sa dokumento. Bigla, isang alaala ang pumasok sa aking isip. Isang gabi, habang magkayakap kami ni Marco sa balkonahe, ang papa, malungkot niyang sabi noon, sobrang sipag niya. Minsan, hindi na natutulog para lang may maipakain sa amin. Pero ang mga mayayaman, ang mga boss niya, parang balewala lang sa kanila ang hirap ng maliliit na tao. Namatay siyang pagod at bigo-ara. Ipinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi ko hahayaang maranasan ng pamilya ko ang ganoong kahirapan. Ang mga luha ko noon, ang awa ko, ang paghanga ko sa kanya, lahat, kasinungalingan. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa aking isipan, bumubuo ng isang larawang nakapangingilabot. Ang kanyang biglaang paglitaw sa buhay ko, ang kanyang perpektong panliligaw, ang paraan kung paano niya nakuha ang loob ng aking ama. Ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat halik,
Hindi yung pag-ibig. Iyon ay isang plano. Isang masusing pag-arte na tumagal ng maraming taon. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking buong katawan, na parang gusto kong maligo at kuskusin ang lahat ng alaala niya sa aking balat. Ang sakit ng kataksilan na naramdaman ko sa yate ay wala pa sa kalahati ng nararamdaman ko ngayon. Noon, akala ko sinaktan niya ako dahil sa pera. Ngayon, naintindihan ko na. Simulat sa pool, ako ay isang kasangkapan lamang sa kanyang paghihiganti. Isang tulay para makapasok siya sa pamilya Reyes at sirain ito mula sa loob. Ang galit ko ay nagbago. Hindi na ito personal na galit ng isang asawang niloko. Naging isang bagay itong mas malalim, mas madilim. Isang pandidiri. Hindi lang pera ang habol niya. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng lason. Sinisira niya ang alaala ng papa. Ginagamit niya ang pangalan ng pamilya natin para sa kanyang maduming paghihiganti. Tumingin ako sa mga monitor. Si Marco ay naglalakad sa kanyang opisina na parang hari, ang opisina ng aking ama. Nakaupo sa silyang minsan ay kay papa. Iyon ang huling patak. Hindi sapat na makulong siya, Rafa. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakapako sa screen. Ang aking desisyon ay buo na parang isang matalim na piraso ng bubog. Ang kulungan ay para sa mga ordinaryong kriminal. Ang ginawa niya ay higit pa roon. Sinira niya ang mga buhay. Dinungisan ang mga pangalan. Tumingin ako kay Rafael. Ang aking mga mata ay nag-aapoy. Dapat malaman ng buong mundo kung sino talaga ang mga Sandoval. Kinuha kong muli ang mga papeles, binabasa ang bawat detalye, naghahanap ng anumang bagay na maaari naming gamitin. Ang aking mga mata ay dumaan sa listahan ng mga taong nagbigay ng testimonya laban kay Antonio Sandoval, mga kapwa niya empleyado sa accounting. At pagkatapos, isang pangalan ang tumatak sa aking isipan. Ang pangalan ng pangunahing testigo. Ang junior accountant na unang nakapansin sa mga kahinahinalang transaksyon, ang taong naglakas loob na isumbong ito sa management. Hinawakan ko ang papel ng mahigpit. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking tingin kay Rafael, na tahimik na nagmamasid sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso, naghihintay. Ricardo de Leon, basa ko sa pangalan, ang aking boses ay halos isang bulong. Sino si Ricardo de Leon? Rafa, nakita ko ang isang emosyon na dumaan sa kanyang mga mata. Isang emosyong matagal na niyang itinatago. Siya ang ama ko, ma'am. Ang sabi nila, kapag nakuha mo na ang lahat ng pinangarap mo, dapat ay masaya ka. Pero bakit pakiramdam ko? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong kinakabahan. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang salamin sa walk-in closet. Suot ang isang damit na nagkakahalaga ng isang taong sahod ng dati kong trabaho. Sa aking leeg, nakasabit ang isang kwintas na may kumikinang na mga diamante. Ito ang buhay na gusto ko. Ang buhay na dapat ay sa akin. Ang buhay ni Ara. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang aking refleksyon, hindi kaligayahan ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang impostor, isang anino na nabubuhay sa nakaw na liwanag. Noong una, masaya. Ngunit ngayon, ang paraiso ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat. Si Marco. Nagbago siya. Naging malayo. Naging abala. Ang mga gabi namin ay hindi na napupuno ng halakhak at pangarap, kundi ng katahimikan at tunog ng pagtipa niya sa keyboard ng kanyang laptop. Isang gabi, sinubukan ko. Suot ang isang mamahaling seda na pantulog na halos wala nang itinatago. Lumapit ako sa kanya habang nakaupo siya sa kama, abala sa mga dokumento ng kumpanya. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg mula sa likuran at hinalikan siya. Wala. Walang tugon. Para akong humalik sa isang pader. Marco? Bulong ko.
Hindi mo ba ako namimiss? Hindi ngayon, Bella. Sabi niya, hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel. Importante ito. Naramdaman ko ang kirot ng pagtanggi. Itinulak ko palayo ang sarili ko. Mas importante pa kaysa sa akin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, trabaho pa rin ang nasa isip mo? Doon lang siya tumingin sa akin at ang mga mata niya ay malamig. Ginawa natin ito para makuha ang kumpanya, Bella. Hindi para magbakasyon. Kailangan kong siguruhin na ang lahat ay nasa kontrol ko. Pero nasa iyo na. CEO ka na. Sigaw ko. Hindi na napigilan ng inis. Bakit hanggang ngayon, pakiramdam ko anino pa rin niya ang kasama mo? Ni hindi mo pa nga maayos ang papeles para opisyal na ideklarang patay na siya. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay nagdilim. May proseso ang lahat. Hindi pwedeng maging padalos-dalos. Magmumukha tayong kahina-hinala. O baka naman umaasa kang babalik pa siya. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa akin. Isang tingin na nagpatahimik sa akin. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan, Bainara. Kinabukasan, para makalimot, nagpunta ako sa pinakamamahaling mall. Kailangan kong ipaalala sa sarili ko na nanalo ako. Bumili ako ng mga bag, sapatos, pabango, lahat ng bagay na magpapatunay na ako na ang reyna. Habang naglalakad ako, may isang babae sa di kalayuan ang nakakuha ng aking atensyon. Nakatalikod siya, pero pamilyar. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang buhok niyang itim at hanggang balikat, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Imposible, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nagsimula akong maglakad ng mabilis. Hinahabol siya. Paliko-liko sa mga tao. Miss! Tawag ko. Miss! Sandali! Lumingon ang babae at ang puso ko ay nahulog. Hindi siya. Isang estranghero. Tiningnan niya ako na parang nababaliw. Ngumiti ako ng pilit at humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay nagmadaling umalis, nanginginig ang buong katawan. Nababalif na ba ako? Pag-uwi ko sa mansyon, ang katahimikan ay sumalubong sa akin. Ang dating tahanan na pinangarap kong angkinin ay parang isang malaking kulungan. Kumuha ako ng isang bote ng brandy mula sa bar at nagsalin sa isang baso. Ininom ko ito ng dire-diretso. Ang init ng alak ay gumapang sa aking lalamunan. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig ng takot sa aking puso. Ang takot na baka isang araw, lahat ng ito ay biglang mawala. Dahil sa kalasingan at desperasyon, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nasa isip ni Marco. Umakyat ako sa library, ang dating opisina ni Don Ricardo, na ginawa ng personal na study ni Marco. Nagsimula akong maghalongkat. Tiningnan ko ang bawat drawer, ang bawat estante. Sa pinakailalim na drawer ng kanyang mesa, sa ilalim ng mga lumang papeles, may nakita akong isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nakalock. Naghanap ako ng susi. Sa ilalim ng desk blotter, sa mga lalagyan ng ballpen. Wala, hanggang sa maalala ko ang isang susi na palagi niyang inilalagay sa isang maliit na bulsa ng kanyang coat. Nagmadali akong pumunta sa closet. Nanginginig ang mga kamay ko habang ipinapasok ko ang susi sa lock. Bumukas ito. Ang aking paghinga ay biglang napatigil. Hindi ito pera. Hindi ito mga dokumento. Ang laman ng kahon ay mga litrato. Si Marco at si Ara. Mga litratong kuha noong nagsisimula pa lang sila. Magkahawak kamay sa parke. Nanonood ng sine. Kumakain ng ice cream. Isang litrato kung saan karga-karga siya ni Marco habang pareho silang tumatawa sa dalampasigan. Ang mga ngiti nila, totoo. Ang kaligayahan sa kanilang mga mata, hindi maipagkakaila. Hindi niya itinapon. Sa kabila ng lahat, hindi niya kayang itapon ang mga alaalang ito. Isang kirot, mas matalas pa sa selos, ang tumusok sa aking puso. Ang lahat ng pag-arte niya,
ang lahat ng kasinungalingan, pero ang mga ngiting ito, totoo. Ang kaligayahang nakikita ko sa mga mata nila ay isang bagay na hindi kailanman mapapantayan ng kung anong mayroon kami ni Marco. Ang relasyon namin ay itinayo sa isang plano, sa galit, sa kasakiman. Ang sa kanila, itinayo sa kung anumang klase ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa babaeng iyon. Ang babaeng itinulak niya sa dagat. Nanginginig ang aking mga kamay. Gusto kong punitin ang bawat isang litrato. Gusto kong sunugin ang kahon na ito hanggang sa maging abo. Gusto kong isigaw sa mukha ni Marco na isa siyang manloloko. Hindi lang kay Ara kundi pati na rin sa akin. Ako pala ang panakipbutas. Ako ang kasangkapan. At ngayon na nakuha na niya ang gusto niya, ang alaala pa rin ng patay niyang asawa ang kanyang binabalik-balikan. Ang takot na naramdaman ko sa mall ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Ang multo ni Ara ay hindi lang isang guni-guni. Totoo siya at nakatira siya dito, sa loob ng kahon na ito, sa loob ng puso ni Marco. Hindi ako papayag. Dahan-dahan, isinara ko ang kahon. Ang bawat galaw ko ay maingat at may layunin. Ibinalik ko ito sa ilalim ng mga papeles, eksakto sa dati nitong pwesto. Ikinandado ko itong muli gamit ang susi. Pagkatapos, ipinunas ko ang aking mga daliri sa ibabaw nito, binubura ang kahit anong bakas na naroon ako. Ibinaba ko ang bote ng alak. Ang kalasingan ko ay biglang nawala, napalitan ng isang malamig at matalas na kalinawan. Ang problema ay hindi ang mga email na aming natatanggap. Ang problema ay hindi ang mga guni-guni ko. Ang problema ay ang katotohanang hindi pa rin talaga nawawala si Ara. Habang nakatayo ako sa dilim ng library, napapalibutan ng yaman na inagaw namin, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Isang nakakatakot na katotohanan, hindi sapat na makuha ko ang buhay niya. Hindi sapat na isuot ko ang kanyang mga damit at matulog sa kanyang kama. Dahil naintindihan ko na ngayon, hindi sapat na palitan si Ara. Ang kailangan kong gawin ay burahin siya. Burahin siya ng tuluyan. Kahit pa sa alaala ni Marco. Katahimikan. Iyon ang namayani sa aming war room matapos kong sagutin ang kanyang tanong. Ang pangalan sa lumang papel ay tila isang multo na bumangon mula sa nakaraan para magparamdam sa aming dalawa. Pinagmasdan ko si Ma'am Ara. Nakatitig siya sa akin, hindi nagpapakita ng gulat o galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pag-intindi, na para bang matagal na niyang alam na may isang piraso pa ng puzzle na kulang. Naghihintay lang siya na ako mismo ang magbigay nito sa kanya. Ito na ang sandali. Ang sandaling matagal ko nang itinatago sa aking dibdib. Ang bigat na pasan-pasan ko mula pa noong ako'y bata. Huminga ako ng malalim. Ang aking ama, si Ricardo de Leon, ay isang simpleng junior accountant sa RGC. Panimula ko. Ang bawat salita ay maingat at may bigat. Diretso siyang tao, ma'am. Hindi marunong manlamang. Ang tanging yaman niya ay ang kanyang malinis na pangalan. Eliz. Aptak. Naglakad ako patungo sa bintana. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa labas. Ngunit ang nakikita ko ay ang mga imahe ng nakalipas. Siya ang unang nakapansin sa mga maliit na discrepancy sa mga libro ng kumpanya. Mga perang hindi tugma. Noong una, inakala niyang simpleng pagkakamali lang. Pero habang mas malalim ang kanyang pagtingin, nakita niya ang isang pattern, isang sistematikong pagnanakaw na ginagawa ng kanyang manager, si Antonio Sandoval. Ding, I mend. Narinig ko ang mahinang paghinga ni Ma'am Ara sa aking likuran. Bata pa ako noon, pero tandang-tanda ko ang takot sa mukha ng aking ama. Alam niyang mapanganib ang kanyang natuklasan. Pero mas nangingibabaw ang kanyang katapatan sa kumpanya at kay Don Ricardo, ang papa ninyo. Kaya isinumbong niya ito. At doon nagsimula ang impyerno sa aming buhay. Pagpapatuloy ko,
Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Magaling magsalita si Antonio Sandoval. Ginamit niya ang kanyang posisyon. Binaliktad niya ang kwento. Ang ebidensyang iniharap ng aking ama laban sa kanya ay siya ring ebidensyang ginamit ni Sandoval para palabasin na ang aking ama, ang isang hamak na junior accountant, ang siyang nagtangkang mag-frame up sa kanyang boss para makuha ang posisyon nito. Humarap ako sa kanya. Walang naniwala sa aking ama. Siya ang tinanggal sa trabaho. Ang paninirang puri ay mabilis kumalat sa maliit na mundo ng mga accountant. Walang ibang kumpanyang tumanggap sa kanya. Ang karangalan na tanging yaman namin ay dinungisan at winasak. Naalala ko ang mga gabing umiiyak ang aking ina. Ang mga araw na hindi pumapasok ang aking ama, nakaupo lang sa isang sulok tulala, pero may isang taong hindi naniwala sa kasinungalingan ni Sandoval. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ang papa ninyo, si Don Ricardo Reyes, hindi niya kayang baliktarin ang desisyon ng board, pero sa sarili niyang paraan tinulungan niya kami. Lihim siyang nagbigay ng tulong pinansyal para makapagtapos ako ng pag-aaral. Sinabi niya sa aking ama, Ricardo, kilala kita. Alam kong darating ang araw na lalabas din ang katotohanan. Iyon ang mga salitang bumuhay sa loob ng aking ama hanggang sa kanyang huling hininga. Lumapit ako pabalik sa mesa. Tumingin ako ng diretso kay Ma'am Ara, kaya't nang kinuha ninyo ako bilang abogado ng pamilya. Ma'am, hindi lang ito trabaho para sa akin. Isa itong utang na loob, isang panunumpa na poprotektahan ko ang pamilya ng taong nag-iisang nanindigan para sa amin at isang personal na misyon na balang araw. Lilinisin ko ang pangalan ng aking ama. Katahimikan muli. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. Hindi na ito bigat ng mga lihim, kundi bigat ng isang pinagsanib na katotohanan. Lumapit si Ma'am Ara sa akin. Ang aming agwat ay hindi na agwat ng isang kliyente at ng kanyang abogado. Hindi ito nagkataon lang, Rafa. Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Tadhana ito. Ang laban ng pamilya mo at ang laban ng pamilya ko ay iisa lang pala. Ang kaaway ng ama mo at ang kaaway ko ay nagmula sa iisang ugat ng kasamaan. Tumingin kaming dalawa sa malaking board sa dingding kung saan nakadikit ang mga litrato ni Marco at Bella at ang mga diagram ng aming plano. Ang aming misyon ay hindi na lang paghihigante para sa isang nawalang buhay at ninakaw na yaman. Naging isang laban na ito para sa hustisya, para sa karangalan, para sa 2 henerasyon na sinira ng kasinungalingan ng mga Sandoval. Sabay naming tiningnan ang aming plano, na ngayon ay may mas malalim ng kahulugan. Biglang, sa gitna ng aming taimtim na sandali, nagring ang secured phone ni Rafael, isang tunog na pumutol sa katahimikan. Agad niya itong sinagot. Hello? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang panga ay tumigas. Ano? Sigurado ka? Mabilis niyang tanong sa kausap niya. Sige, sige. Salamat. Ibinaba niya ang telepono at humarap sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am, may problema tayo. Isang malaking problema. Ano yon? Ang isa sa mga kontak ko sa loob ng RGC. Tumawag. Sir, may internal audit na ipinag-utos si Marco. Palapit na sila sa mga peking transaksyon na ginawa natin. Internal audit. Ang 2 salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aming war room na parang isang bombang sumabog. Ang maingat na plinano naming mundo ay biglang gumuho sa isang iglap na wala ang pagiging kalmado namin. Ang hangin ay napuno ng tensyon. Burahin mo lahat ng digital tracks natin ngayon din. Utos ko kay Rafael. Agad kaming kumilos. Ang aming mga daliri ay mabilis na lumipad sa aming mga keyboard. Ang tanging maririnig ay ang sunod-sunod na pag-click. Bawat file,
Bawat log, bawat bakas ng aming pagpasok sa sistema ng RGC ay kailangang mawala. Para kaming mga multo na nagmamadaling takpan ang sarili naming mga yapak bago pa sumikat ang araw. Masyadong mabilis, ma'am, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang nakatitig sa kanyang monitor. Ang audit team na kinuha ni Marco ay hindi basta-basta. Mga eksperto sila. At ayon sa kontak ko, na-isolate na nila ang kanilang search sa accounting servers ng 35th floor. Doon natin itinanim ang pinakamahalagang ebidensya. Napatigil ako. Ang mga pekeng transaksyon, ang mga digital na dokumentong magpapatunay ng kanyang pandaraya. Ito ang alas namin. Ang aming alas na malapit ng matagpuan ng kalaban. Gaano katagal pa bago nila makita? Tanong ko. Ang aking puso ay dumadagundong sa aking dibdib. Sa bilis nila, may ilang oras na lang tayo. Kapag nahanap nila yon, hindi lang masisira ang plano natin. Mababaliktad ang lahat. Malalaman nilang may ghost sa loob ng sistema. At hahanapin nila tayo hanggang sa mahanap. Napaupo ako. Ang 4 na sulok ng apartment ay tila lumiliit, sinasakal ako. Ang lahat ng aming pinaghirapan, ang lahat ng sakit, ang lahat ng panganib, mawawala lang ba sa isang iglap? Kailangan nating umatras, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may pinalidad. Itigil muna natin ang lahat. Magtago tayo. Hayaan nating lumamig ang sitwasyon. Umatras? Magtago? Bigla isang imahe ang pumasok sa aking isipan. Ang madilim at malamig na tubig ng dagat, ang pakiramdam ng kawalan ng hangin, ang sakit sa aking sinapupunan nang malaman kong wala na ang aking anak. Ang mukha ni Marco, blanko at walang awa, habang itinutulak niya ako patungo sa aking kamatayan. Hinding-hindi na ako muling atras. Isinara ko ang aking mga mata, hinugot ang lakas mula sa pinakamasakit na bahagi ng aking alaala. Ang sakit na iyon ang aking gasolina. Ang galit na iyon ang aking sandata. Hindi, sabi ko. Idinilat ang aking mga mata. Ang apoy ay bumalik. Kung aatras ako ngayon, para ko na ring hinayaan silang manalo ulit. Para ko na ring sinabi na ang pagkamatay ng anak ko ay walang halaga. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Rafael. Pero, ma'am, ano ang gagawin natin? Cornered na tayo. Kung hindi natin sila kayang takasan, sabi ko. Habang isang desperadong ideya ang nabubuo sa aking isipan, edi bibigyan natin sila ng ibang bagay na hahabulin. Napakunot ang noo ni Rafael. Ano ang ibig niyong sabihin? Magtatanim tayo ng panibagong ebidensya. Isang bagay na mas maliit, pero sapat na para makuha ang buong atensyon nila. Isang decoy. Ipapakain natin sa kanila ang isang kasinungalingan para hindi nila makita ang mas malaking katotohanan. Pero paano? Wala na tayong access sa loob. Masyadong mahigpit na ang security. Hindi sa loob, sabi ko, mula sa labas. Kailangan kong mag-upload ng isang corrupted file sa isang pampublikong server na konektado sa system nila. Isang file na magmumukhang isang attempt ng external hacking. Malilipat ang atensyon ng audit team mula sa internal threat papunta sa external threat. Bibigyan tayo nito ng oras. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Lalabas kayo? Sa publiko. Ma'am, masyadong delikado. Paano kung may makakilala sa inyo? Kaya nga kailangan kong kumilos ngayon din. Sabi ko, tumatayo na, habang abala pa sila sa 35th floor. Hindi nila ito inaasahan. Ito na ang pinakamapanganib na bahagi ng aming plano. Isang sugal na maaaring ikapahamak naming lahat. Ngunit ito na lang ang natitira naming pag-asa. Makalipas ang ilang minuto, nasa labas na ako ng isang luma at masikip na internet cafe sa isang eskinita sa Quiapo.
Nakasuot ako ng malaking hoodie, baseball cap, at face mask. Sa aking kamay, isang USB drive na naglalaman ng aming huling baraha. Ang bawat hakbang papasok ay parang isang hakbang sa pugon ng apoy. Ang bawat taong nakatingin sa akin ay parang isang kaaway. Umupo ako sa pinakasulok na cubicle. Ang amoy ng alikabok at lumang electronics ay nanunuot sa aking ilong. Isinaksak ko ang USB. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang nagtatype ako ng mga command lines na itinuro sa akin ni Rafael. Bawat segundo ay parang isang oras. Uploading file. Ang progress bar sa screen ay tila gumagapang sa kabagalan. Beifingische. May isang lalaking dumaan sa aking likuran. Napahawak ako ng mahigpit sa ilalim ng mesa. Beifingisanschewu. Isang grupo ng mga estudyante ang nagtawanan sa kabilang cubicle. Ang ingay nila ay parang kulog sa aking nanginginig na sistema. Beifingischer. Malapit na. Konting-konti na lang. Beifingijoshua. Beifingijoshaba. Beifingijoshjo. Upload complete. Nakahinga ako ng maluwag. Nagawa ko. Mabilis kong sinimulan ang proseso ng pag-log out at pagbura ng aking digital footprint. Nang akma na akong tatayo para umalis, isang kamay ang biglang pumatong sa aking balikat. Isang kamay na matatag at mabigat. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang dugo sa aking katawan ay tila naging yelo. Pagkatapos ay isang boses ng lalaki ang bumulong malapit sa aking tenga. Isang boses na hindi pamilyar, ngunit ang mga salita nito ay naghatid ng purong lagim sa aking kaluluwa. Miss, mukhang pamilyar ka sa akin. Ang mundo ko ay huminto sa isang iglap. Ang kamay sa aking balikat, ang boses sa aking tenga. Huli na. Nahuli na nila ako. Libo-libong mga salita at pagsisisi ang tumakbo sa aking isipan, ngunit walang ni isang tunog ang lumabas sa aking bibig. Nanigas ako. Naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang paghila sa akin patayo, ang pagtakip sa aking bibig, ang malamig na dulo ng isang baril. Teka, sabi muli ng lalaki, na bahagyang lumapit para mas makita ang aking mukha sa dilim ng cubicle. Kamukha mo talaga yung asawa ni Sir Marco Sandoval, yung namatay, si Ma'am Ara Reyes. Paborito ko pa namang basahin ang mga article tungkol sa kanya dati. Sayang, ang bait pa naman daw. Ang dugo ay muling dumaloy sa aking mga ugat, kasabay ng isang matinding bugso ng adrenaline. Hindi niya ako kilala. Nakikita lang niya ang isang anino ng nakaraan. Kailangan kong makaalis. Ngayon din, mabilis akong tumayo. Sinadya kong mabangga ang kanyang balikat. Hindi ako nagsalita. Ibinaba ko palalo ang aking cap at naglakad ng mabilis palabas, hindi lumilingon. Uy, miss! Sorry po. Pahabol na sigaw ng lalaki, na marahil ay nagulat sa bigla kong pag-alis. Hindi ako tumigil. Nagpatuloy ako sa mabilis na paglakad, palabas ng eskinita, palayo sa mga mata ng mga tao, hanggang sa makarating ako sa isang madilim na kalsada kung saan naghihintay ang sasakyan ni Rafael. Pagpasok ko sa loob, doon ko lang pinakawala ng hininga, na hindi ko na malayang pinipigilan ko pala. Nanginginig ang buong katawan ko. Isinandal ko ang aking ulo sa bintana. Ang lamig ng salamin ay bahagyang nagpakalma sa nagwawala kong sistema. Ma'am, ayos lang kayo? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango lang ako. Hindi pa rin makapagsalita. Tumawag ang kontak ko. Sabi niya, habang pinapaandar ang sasakyan. Gumana, ma'am! Gumana ang plano niyo! Ang buong audit team ay nasa state of panic. Hinahanap nila ang hacker na sumubok pumasok sa sistema. Ang mga ebidensya na itinanim natin sa 35th floor, ligtas. Binigyan niyo tayo ng oras. Isang mahinang tawa ang kumawala sa akin. Isang tawang halo-halong ng nerbiyos at tagumpay. Muntik na. Muntik na kaming mahuli. Ngunit sa huli, nanalo kami sa sugal na ito.
Pagbalik namin sa safe house, ang tensyon ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ang katahimikan bago ang isang malaking digmaan. Tapos na ang paghahanda. Tapos na ang pagtatago sa dilim. Bukas. Bukas ang araw ng paniningil. Ang araw ng shareholders meeting ng RGC. Ang araw kung kailan opisyal na ipoproklama si Marco Sandoval bilang bagong chairman. Pumunta ako sa aking kwarto at inilabas mula sa lalagyan nito ang isusuot ko para bukas. Hindi ito isang malambot na bestida na dati kong gusto. Ito ay isang navy blue power suit. Ang tela ay matigas, ang mga linya ay tuwid at matalim. Handa na ba ang lahat ng dokumento? Tanong ko kay Rafael na pumasok sa aking silid. Lahat, ma'am. Ang mga kopya ng bank transactions. Ang audio recording mula sa yate. Ang kumpletong case file ng aking ama laban sa ama ni Marco. Lahat ay naka-encrypt sa isang drive. Hinihintay na lang ang tamang oras. Sagot niya. Tumangwa ako. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan sa pagitan namin. Pagkatapos nito, Rafa, sabi ko, ano nang plano mo? Nakita ko ang bahagyang gulat sa kanyang mukha na para bang hindi niya inaasahan ang tanong. Ang plano ko, ma'am? Ang plano ko ay laging siguruhin ang tagumpay niyo at ang paglilinis sa pangalan ng aking ama. Wala na akong naisip na kasunod noon. Pagkatapos nito, sabi ko, tumingin sa kanyang mga mata. Hindi ka na magiging anino ko. Tatayo ka sa tabi ko bilang bagong Chief Legal Counsel ng RGC. Iyan ang nararapat na pwesto para sa iyo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pasasalamat at respeto. Isang malaking karangalan, ma'am. Nang gabing iyon, bago tuluyang lumubog ang araw, nagpaalam ako sandali kay Rafael. May isang lugar pa akong kailangang puntahan. Nag-iisa akong nagpunta sa sementeryo, kung saan nakahimlay sina mama at papa. Ang hangin ay malamig, at ang paligid ay payapa. Umupo ako sa damuhan sa harap ng kanilang puntod. Hinaplos ko ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang kanilang mga pangalan. Bulong ko. Patawad po kung matagal akong nawala. Maraming nangyari. Marami po akong pagkakamali. Nagtiwala ako sa maling tao. At dahil doon, nawala ang lahat. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit pinigilan ko ang mga luha. Hindi po ako naparito para humingi ng tulong. Nandito po ako para mangako. Pangako na itatama ko ang lahat. Pangako na babawiin ko ang kumpanyang pinaghirapan ninyo. Pangako na lilinisin ko ang pangalan ng pamilya Reyes na dinungisan niya. Tumayo ako at pinagpagan ang aking sarili. Hinalikan ko ang dulo ng aking mga daliri at idinikit ito sa pangalan nila. Pangako. Pagbalik ko sa apartment, dumiretso ako sa bintana sa sala. Tanaw mula roon ang buong syudad ng Manila, kumikinang sa dilim ng gabi. Ang bawat ilaw ay isang kwento, ang bawat gusali ay isang pangarap, at sa gitna ng lahat ng iyon, ang pinakamataas na gusali ang RGC Tower, ang aking tahanan, ang aking mana, ang aking kaharian. Huminga ako ng malalim, pinuno ang aking baga ng hangin ng syudad. Ang kaba ay naroon pa rin, ngunit natatabunan na ito ng isang matatag na determinasyon. Bukas, haharapin ko ang aking halimaw. Bukas, babalik ako mula sa mga patay. Bukas, babawiin ko ang lahat. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Rafael. Binuksan ko ito. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat. Handa na ang lahat. See you at the battlefield, ma'am. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay parang isang matapang na alak. Nakalalasing, nakakaadik. Nakatayo ako sa podium ng RGC boardroom, sa pinakaulo ng mahabang mesa. Sa harap ko, ang mga miyembro ng board of directors at ang pinakamalalaking shareholders ng kumpanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at respeto.
Ang kanilang mga mata ay nakatutok lahat sa akin. Akin na sila. Akin na ang lahat. Tinaas ko ang aking kamay. At ang mahinang bulungan sa silid ay agad na naging isang ganap na katahimikan. Ngumiti ako. Ang ngiting matagal kong pinraktis. Isang ngiting nagpapahayag ng kababaang loob, ng kalungkutan, ngunit may bahid ng lakas at pag-asa. Mga kaibigan, ang mga kasama sa RGC family. Panimula ko, ang aking boses ay malumanay, ngunit may bigat. Isang malaking karangalan ang tumayo sa inyong harapan ngayon. Ngunit ito rin ay isang karangalan na may kasamang pighati. Nakita ko ang mga tumatangong ulo, ang mga maawaing tingin, magaling, umepekto, ang pagkawala ng aking pinakamamahal na asawa, si Ara Victoria, ay isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Huminto ako sandali, na para bang nagpipigil ng isang hikbi. Ngunit ang kanyang alaala ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Sa isang sulok ng aking paningin, nakita ko si Bella. Nakangiti siya, isang ngiti ng tagumpay at paghanga. Ang aming plano, ang aming pinaghirapan, ay narating na ang tuktok. Kaya't sa araw na ito, pagpapatuloy ko, itinaas ang aking boses ng may bagong kumpiyansa. Tinatanggap ko ang responsibilidad na ito. Pangako, dadalhin ko ang RGC sa isang bagong klang. Ang dalawang malalaking pinto sa likuran ng boardroom ay bumukas ng malakas. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Ang aking talumpati ay naputol. Ang perpektong sandali ay nabasag. Sino ang maglalakas loob na gambalain ang pagpupulong na ito? Isang figura ng babae ang dahan-dahang pumasok. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay itim at hanggang balikat. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa nabiglang katahimikan ng silid. Hindi ko pa makita ang kanyang mukha. Ngunit may isang bagay sa kanyang paglakad, isang bagay na pamilyar, isang bagay na imposible. Ang aking puso, na kanina lang ay puno ng pagmamayabang, ay biglang nagsimulang kumabog ng napakabilis. Nanlamig ang aking mga kamay. Nanuyo ang aking lalamunan. Habang papalapit siya sa liwanag, ang kanyang mukha ay unti-unting nalantad. Ang mga mata, ang ilong, ang mga labi. Ang mundo ko ay huminto. Ang paghinga ko ay napigil. Ang lahat ng dugo sa aking mukha ay tila hinigop pababa sa aking mga paa. Hindi, hindi maaari. Isa itong bangungot. Isa itong multo. Siya, si Ara. Bawat hakbang na ginawa ko papasok sa silid na iyon ay parang 1,000 taon na paghihintay na nagwakas. Ang sahig na gawa sa marmol ay malamig at matigas sa ilalim ng aking mga takong. Ang hangin ay mabigat sa pagkabigla. Hindi ko pinansin ang mga nanlalaking mata ng mga miyembro ng board. Hindi ko pinansin ang mga bulungan na nagsisimulang umusbong na parang mga damo. Ang aking mga mata ay nakapako lamang sa isang tao. Ang lalaking nakatayo sa podium. Ang asawa ko. Ang berdugo ko. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kumpiyansa na naging pagkalito. Ang pagkalito na naging pagkatakot. Ang kanyang balat ay namutla na parang isang papel. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Para siyang nakakita ng isang multo. At sa isang paraan, totoo iyon. Nakatayo sa tabi niya si Bella. Ang kanyang reaksyon ay mas lantad. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng purong sindak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang masusungkit. Nagpatuloy ako sa paglakad hanggang sa makarating ako sa gitna. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanila. Huminto ako. Hinayaan kong lamunin kami ng katahimikan. Hinayaan kong damhin nilang mabuti. Ang imposible kong presensya, tiningnan ko si Marco.
diretso sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting walang init, isang ngiting matalim. "Namiss mo ba ako, mahal?" Ang aking boses, kalmado at malinaw, ay pumunit sa katahimikan. Nakita ko siyang napaatras ng bahagya, na para bang sinampal ko siya. Sa isang hudyat, si Rafael, na tahimik na pumasok sa aking likuran, ay naglakad patungo sa malaking screen sa likod ng podium. May dala siyang laptop. Isinaksak niya ito. Anong ibig sabihin nito? Isang miyembro ng board ang sa wakas ay nakapagsalita. "Security! Palabasin ang babaeng ito!" Ngunit bago pa man may makakilos, ang screen sa likod ni Marco ay umilaw. Ang unang lumabas ay isang audio wave. Pagkatapos ay isang tunog. Isang tunog na kilalang kilala ko. Ang ugong ng hangin at hampas ng mga alon. Pagkatapos ay ang aking boses, nanginginig at nagmamakaawa. "Ang anak natin, Marco. Paano mo nagawa to sa sarili mong anak?" Kasunod nito, ang kanyang boses, malamig at walang kaluluwa. "Hindi ko siya anak. Isa lang siyang hadlang." At ang huli, ang aking sigaw na biglang naputol. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Si Bella ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Si Marco ay napailing. "Hindi! Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang yan!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay desperado. Ngunit hindi pa kami tapos. Ang screen ay nagpalit. Mga bank statement. Mga flowchart na nagpapakita ng milyon-milyong dolyar na inililipat mula sa RGC papunta sa isang offshore account sa ilalim ng isang pekeng korporasyon. Ipinapaliwanag ni Rafael ang bawat detalye ng may kalmadong autoridad. "Pagnanakaw yan!" Sigaw ng isa pang shareholder. At para sa huling dagok, ipinakita ni Rafael ang isang lumang file, ang termination case ni Antonio Sandoval. At sa tabi nito, ang testimonya ng isang Ricardo de Leon. "Ang lahat ng ito," sabi ko, "ang aking boses ay dumadagundong na ngayon sa buong silid, ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang matagal ng planong paghihiganti na itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan." Si Marco ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. "Sinungaling! Lahat kayo sinungaling!" Si Bella ay humahagulgol na ngayon, nakakapit sa braso ni Marco. "Marco, gawin mo ang isang bagay. Marco!" Sa sandaling iyon, ang dalawang pinto sa likuran ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang multo ang pumasok. Dalawang unipormadong pulis ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Naglakad sila ng diretso patungo sa podium, patungo kina Marco at Bella. Tapos na ang laro. Hindi ko na sila pinansin. Ang kanilang mga pagsigaw at pagmamakaawa ay ingay na lamang sa aking pandinig. Naglakad ako patungo sa podium na iniwan ni Marco. Bawat hakbang ay isang pagbawi. Bawat hakbang ay isang pag-angkin. Tumayo ako sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Tumingin ako sa mga tuliro at gulat na mukha ng mga taong haharapin ko simula ngayon. Huminga ako ng malalim. "My name is Ara Victoria Reyes." Ang aking boses ay matatag. Ang aking espiritu ay buo. And I'm back to take what's mine. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humupa, na parang isang malakas na bagyo na nag-iwan ng mga wasak na istruktura. Ngunit ngayon ay nagbibigay daan na sa isang panibagong umaga. Ang mga pangalan ni na Marco Sandoval at Isabela Cruz ay nasa lahat ng balita. Attempted murder, embezzlement, corporate fraud. Ang bigat ng batas ay bumagsak sa kanila nang walang awa. Ang kanilang pagbagsak ay kasing bilis at kasing ingay ng kanilang pag-akyat, ngunit ang kanilang kwento ay hindi na bahagi ng akin. Sila ay mga multo na ng nakaraan, nakakulong sa selda na sila mismo ang gumawa. Ang RGC Tower
ay muling naging aking tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang asawa o isang tagapagmana, kundi bilang pinuno, bilang CEO. Ang unang linggo ay isang pagsubok ng apoy. Hinarap ko ang board of directors, ang media, ang mga empleyadong puno ng agam-agam. Bawat araw ay isang laban para muling makuha ang tiwala at ibalik ang katatagan sa kumpanyang winasak ng kasakiman. Ang quarterly earnings ay bumaba ng 15% dahil sa negative publicity, sabi ng isang miyembro ng board. Sa aking unang opisyal na pagpupulong, nakaupo ako ngayon sa pinakaulo ng mesa, sa silyang para talaga sa akin. Naiintindihan ko. Sagot ko. Ang aking boses ay kalmado at matatag. Ngunit ang pundasyon ng RGC ay hindi itinayo sa quarterly earnings. Itinayo ito sa tiwala at integridad. Iyon ang ibabalik natin. At mula doon, ang mga numero ay susunod. Sa tabi ko, si Rafael ay tahimik na nagmamasid, ang bagong Chief Legal Counsel ng kumpanya. Hindi na siya ang aking anino. Siya na ngayon ang aking pinagkakatiwalaang kanang kamay. May magandang balita, ma'am. Sabi niya sa akin isang hapon sa aking opisina. Sinentensyahan na sila. Habambuhay na pagkabilanggo para kay Marco. 20 years para kay Bella. Tumango ako. Nakatingin sa labas ng bintana. Walang saya. Walang galak. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. At ang kaso ng tatay mo? Nire-review na ng korte, ma'am. Dahil sa mga bagong ebidensya, malaki ang pag-asa na malilinis din ang pangalan niya. Nakita ko ang isang kislap ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat sa iyo, Ara. Hindi, sabi ko. Lumingon sa kanya. Salamat sa iyo, Rafa. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Nagkaroon ng isang sandali ng komportableng katahimikan sa pagitan namin, isang katahimikang nabuo mula sa pinagsamahan naming panganib at tagumpay. Isa sa mga unang proyekto na inaprubahan ko ay ang pagtatatag ng isang foundation. Ang Victoria Foundation, ipinangalan sa aking anak na hindi ko man lang nakita, isang pundasyon na tutulong sa mga single mothers at mga batang biktima ng karahasan. Ang sakit ng aking pagkawala ay hindi na magiging isang pribadong pighati. Gagawin ko itong isang bagay na may kahulugan. Isang bagay na makakatulong sa iba. Isang araw, nag-file ako ng leave of absence. Walang nakakaalam kung saan ako pupunta. Nag-iisa akong bumalik sa Palawan. Bumalik ako sa maliit na baryo kung saan ako unang nagising sa aking bagong buhay. Hinanap ko ang kubo ni Mang Lando. Nadatnan ko siyang nag-aayos ng kanyang mga lambat. Ang kanyang mukha ay mas lalo pang kuminang sa ilalim ng sikat ng araw. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, na agad napalitan ng isang malawak na ngiti. Hiya, ikaw nga. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap ng isang amang matagal nang nangulila. Nagpasalamat ako sa kanya, hindi lang sa mga salita, kundi sa gawa. Tiniyak kong ang kanyang pamilya ay hindi na muling maghihirap pa. Pagkatapos, naglakad ako mag-isa sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan ako natagpuang walang malay. Hinubad ko ang aking sapatos at hinayaan ang mga alon na halikan ang aking mga paa. Ang tubig ay hindi na malamig at nakakatakot. Ang hampas ng alon ay hindi na isang banta, kundi isang paalala. Isinara ko ang aking mga mata. Ang Ara na nagmamahal ng bulag ay wala na. Ang Ara na puno ng galit at paghihiganti ay unti-unti na ring naglalaho. Ang babaeng nakatayo ngayon sa dalampasigang ito ay iba na. May mga peklat siya. Oh, mga peklat sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa na hinding-hindi na mawawala. Ngunit ang mga peklat na ito ay hindi na simbolo ng kahinaan. Simbolo na sila ng lakas. Isang testamento ng isang babaeng itinulak sa bingit ng kamatayan
Ngunit piniling lumaban at muling isilang mula sa mga alon. Idinilat ko ang aking mga mata at tumingin sa abot-tanaw. Ang araw ay malapit ng lumubog. Nagiiwan ng mga kulay ginto at rosas sa kalangitan. Isang magandang pagtatapos sa isang madilim na kabanata. Huminga ako ng malalim. Nilasap ang sariwang hangin ng dagat. Hindi ko alam kung ano ang dala ng bukas. Hindi ko alam kung handa na ba akong magmahal muli. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ako natatakot dahil ang bagyo ay tapos na. At sa aking harapan, kitang-kita ko na ang isang panibagong bukang liwayway. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Ara Victoria Reyes. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong umiyak, nagalit at umasa para kay Ara. Hindi naging madali ang hubugin ang kanyang sakit at gawin itong lakas. Ngunit sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang inyong suporta at pananabik. Sapagkat ang kwento ni Ara ay kwento rin ng bawat isa sa atin na minsan nang nasaktan. Ito ay isang paalala na gaano man kadilim ang bagyo, palaging may naghihintay na bukang liwayway. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagkakamali, kundi sa kakayahang magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwento? Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal, kilig bawat sandali.